ikaw din yung nagda-drive ng Ferrari. Opo. So, she admitted, Mr. Chair, that she's the one driving the vehicle. Sinong may-ari ng vehicle? Roberto Cruz po. Roberto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Roberto Cruz? Parang friends lang po. Ito ang wow trending. Pinagkakaguluhan ng mga congressman ang ipinakitang video ni Congressman Barbers na kung saan ay nagmamaneho ng pulang Ferrari si Miss Ronalyn Baterna. Si Baterna ay ang dating nagtatrabaho sa casino bilang isang card shuffler. Pagkatapos mag-apply sa Lucky South 99 na Pogo, dito na nakilala ni Miss Ronalyn Baterna ang BFF nila ni Senador Lito Lapid at Mayor Jing Capil na si Roberto Cruz. Si Roberto Cruz ay ang nagmamay-ari ng lupa na binenta kay Cassandra Leong para tatayuan ng Pogo na Lucky South 99. Si Roberto Cruz din daw ang may-ari ng pulang Ferrari na ginamit ni Miss Ronalyn Baterna. Sumasahod ng 17,000 kada buwan sa Lucky South 99 si Miss Ronalyn Baterna, pero tinaasan ang kanyang sahod mula 17K hanggang 23K. Ang gagawin lang niya ay tagapirma lang ng mga papel, pero nagulat ang mga nag-iimbestigang mga congressman dahil ang pangalan ni Miss Ronalyn Baterna ay kasama sa isa sa mga incorporator ng Lucky South 99. Tinanong pa ni Congressman Dan Fernandez si Miss Ronalyn Baterna kung bakit hindi niya alam na isa na pala siya sa mga incorporator ng Lucky South 99 na Pogo sa Porac, Pampanga. Dahil sa loob ng 5 taon ni Miss Ronalyn Baterna, ang trabaho lang daw talaga niya ay tagapirma lang ng mga papel at wala ng iba. Duda ang mga congressman sa pahayag na ito ni Baterna dahil parang may itinatago daw ito. Ayon pa nga kay Congressman Abante na baka totoo ang sinasabi ni Baterna na wala siyang alam at ginamit lang ito ng mga Chinese sa Pogo sa Lucky South 99. At kung magkaipitan ay lusot ang mga Chinese sa Bulilyaso. At ito ang komento ng mga netizen. Totoo ang sinasabi nila, I was in the same scenario with the Pogos. Gusto ko kayong tulungan para ipaliwanag sa kanila. Nasira ang buhay ko sa mga Pogo na yan. Hindi nila alam paano i-explain kasi hindi nila alam kung paanong sistema ng Pogo at paano sila nagagamit. Maliit na empleyado, lulukohin ng mga Chinese company, will act as dummy incorporators with or without their full consensus. It's deceiving. Hindi lahat ng taong knowledgeable sa line of questioning nakakadismaya. Mga Pilipino ang kinakasangkapan para sa maling gawain at Pilipino din ang makukulong pag nagkataon. Kawawang Pilipinas. Talagang hindi ipakilala sa kanila kung sino ang may-ari ng Lucky South 99 at mga boses para nga naman hindi sila mahabol kaagad. Ngayon, siguro nagtatago na yung mga pinakamay-ari ng Lucky South 99. The questions na itatanong ko sana will be directed to the former PAGCOR chair, no? Si Andrea Domingo. And it seems that she's not here. Did she submit to the committee an excuse letter on why she is not present in today's hearing, Mr. Yes, she submitted a letter and her attorney is attorney po niya is si Felix Villa is here if you want to ask question. No, Mr. Chair, of course, very compassionate naman si chairman and he will allow excuse letters, especially kapag ka-health ang pinag-uusapan. I will not anymore ask the lawyers because I only would like to direct my questions to the former chair, Andrea Domingo. Since she's not here, let me ask questions to Miss Baterna. Anong first name mo? Ronalyn. Ronalyn, bago ka nagtrabaho sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Nag-apply po ako. Hindi, bago ka nag-apply sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Casino po. Sa paki ano mo lang yung complete saan casino? Sa Midori po, sa Clark. Sa Clark. So anong trabaho mo sa casino, Ronalyn? Online shuffler po.
Nagsishuffle online? po ng cards. Okay. Opo. Okay. So, diyan ka una nagtrabaho bago ka napunta sa Lucky South 99. Opo. Meron ka bang kakilala na taga Lucky South 99 na niyaya ka na lumipat? Kasi may trabaho ka na dun sa di ba? Sa casino. Wala po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Napasya lang po kasi ako nun sa may Grand Palacio since nag-resign na po ako sa Midori. Tapos may nakapagsabi lang po na casino daw po yun. Since galing naman po akong casino, so tinry ko pong mag-apply. Okay. Pwede bang, I hope you don't mind, no? Tatanungin ko lang ulit. Kung willing ka sumagot, magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Starting po sabi po nila 17. 17,000. Opo, a month. Tapos, tumaas. Tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho which is yung nagpipirma nga daw po. So, in-increase niya lang yung sweldo mo. Opo. Ikaw ba ay, you may refuse to answer. Ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yun, sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that because yung susunod na tanong is related dun sa income ni Miss Ronalyn. Miss Ronalyn, meron kang sasakyan. Meron po. Pwede bang malaman anong sasakyan mo? Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Okay. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, we have a video that will show that Miss Ronalyn Baterno is seen driving a red Ferrari. Kaya nga gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari yun. Pwede ba nating ipalabas siya na chairman na Barbers? Pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. Siguro, while waiting sa dun sa video, may we ask as well, Ronalyn Baterna, I hope you don't mind, asking this, because we wanted to dig deeper and ferret out the truth, So, single mom ka. Yes po. So, pwede ba malaman kung Filipino or Chinese yung tatay ng anak mo? Filipino po. Filipino siya? Opo. Okay. So, you have the birth certificate for that child? Can you kindly submit the birth certificate in this hearing? Can you submit the birth certificate? Opo, sure po. Please submit to this hearing, okay? Opo. Sige, thank you. So, we'll be showing the the video. Here's the video of the so sino may-ari nung sasakyan na Ronalyn? Ronalyn mo siya? Ayan, pwede ba pakita yun sa sinong may-ari nung sasakyan? Miss Ronalyn, sino may-ari nung sasakyan? Please answer the question of Congressman Barbers, Ronalyn. Hindi ko po nakikita, Your Honor. Okay po pa. Pwede ka bang lumapit dito para ipakita ko sa ito? The resource person is requested to approach Congressman Barbers.
Okay, hindi pa wala tayo suspended, ano? So, okay, can you kindly proceed, Congressman Barbers? Probably will not be showing the other video anymore because Yes, Mr. Chair, I agree. Siguro we'll just provide the committee copies of the videos sabihin na lang sa COMSEC para for our record. Sige, okay, go ahead. Thank you. Yes, Yes, that's the next you can question. proceed. The next question na itatanong natin doon, nakita mo yung video, ikaw ba yung nasa video? Yes po. Ikaw din yung nagda-drive ng Ferrari. Opo. So, she admitted, Mr. Chair, that she's the one driving the vehicle, and the vehicle that she was driving is apparently, sinong may-ari ng vehicle? Si Mr. Cruz po. Mr. Cruz. Name. What's the full name of Mr. Cruz? Roberto Cruz po. Ruperto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Ruperto Cruz? Parang friends lang po. Friends lang, ha? Sige, Mr. Chair, I'll get back to her later. Let me just proceed. Let me proceed to my next question to another resource person, Mr. Chair. So, friends, is he not the father of your son? Hindi po. Hindi, So, Sige, go ahead. okay, so babalikan ko na lang si Miss Baterno. Balikan natin. Okay. Dito naman tayo sa ating inimbitahang resource persons. Yung tatlong nagsabi na merong identity theft, no? May I know the names, Mr. Chairman? The what? Yung mga may nag-identity theft daw. Si Linsangan, si Bernie Chang, Edwin Ang, Julian Linsangan, Marion Chua. Okay. Ayan. So Mr. Lidsangan, Yes, Mr. Chair. Good afternoon. kailan mo nalaman na ginamit yung pangalan mo? Actually, Mr. Chair, yung isa ko pong kaibigan nung June 26, nag-message po sa akin morning na sinasabi niya sa akin na pare sikat ka na, nasa news ka. So, hindi ko po, binaliwala ko po yun kasi may trabaho po ako nung araw na yun. Ngayon, nung lunch po, tumawag po yung kaibigan ko na yun na pare talaga nasa news ka na ngayon. So, nung time na yun po, tinawagan ko yung wife ko kung pwede i-search niya yung sinasabi ng kaibigan ko na nasa news daw ako. So, yung wife ko po nag-search po via Google. Then nakita nga po niya na yung pangalan ko nasa news na po ng bulletin, ng iba pa pong news. Tapos nag-search din po siya sa Facebook. Meron din pong post sa Facebook na nandun po yung pangalan ko sa isang content creator. So nalaman mo lang na ginamit yung pangalan mo nung lumabas na ito sa news. Yes, Your Honor. At ganun din kay Mr. Ang at saka kay Mr. Ano. Tama po ba? Mr. Chair, actually ako po ang nag-inform sa kanila na nakita ko po yung pangalan namin dun sa isang write-up nung isang creator. Wala ba kayong kakilala na incorporator o officer nung Lucky South 99? Mr. Chair, wala po talaga. Kahit isa? Kahit po isa. Wala ba kayong kilalang kaibigan nung may-ari nung Lucky South 99 na maaaring pinakilala sa inyo at nalimutan nyo lang? Mr. Chair, wala po talaga. Okay. So, ano yung ginawa nyo nung nalaman nyo na ginamit ang inyong identity? Nung pong nalaman po namin yun, since ang nakita lang po namin sa news is Lucky South 99, so nag-inquire po ako sa SEC para ma-confirm po kung talagang yung pangalan namin nandun sa dokumento ng Lucky South 99. So nag-request po kami online sa SEC ng document ng Lucky South 99. Noong una po hindi namin makita pero nagpatulong po kami do sa SEC kung paano mag-request. Dumating po yung request namin ng
June 28 po kasi po by Convoy Courier. Doon po na-confirm namin na doon sa dokumento po ng galing SEC, andun po yung pangalan naming tatlo. Hindi ba kayo nag-file ng kaso nung nalaman nyo? Hindi nyo ba kinasuhan si Lucky South 99? Actually, Mr. Chair, nung chinek po namin dokumento, nag-backtrack kami. Nagkonsulta po kami sa abogado na kaibigan ko lang po. Dahil wala po kami pambayad ng abogado talaga. Nag-file po kami ng kaso po sa Makati Prosecutor's Office against Lucky South. And all officers po ng previous Lucky South outsourcing, Lucky South 99 Outsourcing Inc. po. Lahat po ng incorporators and officers po nila. Babasahin ko po ba? Hindi na. Gusto lang namin malaman kung kayo ba ay gumawa ng aksyon nung matapos nyong malaman na nagkaroon ng identity theft, no, sa inyo. Kasi Yes, Mr. Chair, may nag-file po kami. pananagutan din sila dyan. Kaya kayo ay nag-file Yes, ng sir. kaso Yes, Mr. Chair, nag-file po kami ng kaso. sa RTC sa Makati. Nasa prosecutor's office pa lang po. Okay, so nasa prosecutor's office pa lang. Yes, Mr. Chair. Okay, sige. Chairman, Ace, kasama ata yun doon sa mga kaso ng PAOK TF. Kasama sila sa kasi sila yun nandun sa incorporators mapapailan sila ng kaso because they are the one yung mga names nila appeared on the corporations. So basically what will happen to them? So mabigat naman yung depensa nila, di ba? Sige, Winston Casio. Winston Casio po on behalf of PAOK. Mr. Chair, with regards to that question, our recommendation always is to file all relevant cases against officers and incorporators as shown in the paper and as manifested by testimonies also. So, if we file the cases against them, they are given the equal opportunity before the panel of prosecutors to submit their counter affidavit to refute our allegations that they have something to do with Lucky South 99. Pero yung tatlo ngayon, magkakakilala ba kayo? Yes, Mr. Chair, magkakaibigan po kami. Magkakilala kayong tatlo? Yes, Mr. Chair. So, isang bulto kayo kinuha, parang ano mga trabaho po ninyo, if I may ask? Sir, Mr. Chair, ako po ay compliance officer po sa isang private company. Ano po? Compliance officer po. Liaison officer. Compliance officer. Compliance officer. Anong kumpanya po? Fireworks company po. Fireworks company. Fireworks. Fireworks. Si Edgar. Good afternoon po, sir. Edwin. Edwin po. Can you speak louder, Edwin? Sa appliance po ako formerly po. Appliance. Yes po. Saan po? Sa Anson po. Sa? Anson? Hanson. Anson. Anson. So, Yes po. so you own, No po, employee lang po ako doon. yung isa, Sa fireworks company rin po, Your Honor. fireworks din. We were just wondering paano kayo pinili Saka, yung bang mga TIN number nyo na nakalagay doon sa corporation, is it the same TIN number that you have? Yes, Your Honor. Yun? Exactly the same? The one that is written po dun sa papers is Speak louder, please. Speak louder. yung sa tin po namin, ang nakalagay po dun sa SEC is it was issued sa Angeles, Pampanga po. Pero originally it was issued different places po. Like sa akin po, it was issued in Santa Cruz, Manila po. Nakakapagtaka paano nila nakuha yung mga TIN numbers nyo Saka paano nila kayo na-identify. We're not saying na involved kayo We're just wondering why. Magkakakilala kayo, magkakasama kayo, para yung mga TIN numbers nyo. And even your pictures, your passport were included in the submission of all the documents in PAGCOR. I Your saw Honor, it Apo, if I may, Yes. actually, nag-start po yan, Your Honor, nung 2023 po. Actually, nung pandemic days po kasi, I was selling this bottled tuyo.
And then I met this guy, Mr. Dan De La Cruz. So siya po ay constant seller po, constant buyer po nung aking binibenta. And then nung natapos na po yung pandemic, nag-meet up po kami or nagkita po kami dun sa parking lot somewhere in Araneta po. And then dun niya po ako ulit tinawag, sabi niya, "Brother, nagbebenta ka pa ba nung Battle to You mo?" Then I told him, "Wala na po sir kasi nagkaroon na rin po ng problem yung supply." Then dun niya po ako inalok, sabi niya, "Baka gusto mong mag-invest sa company na tinatayo ng boss ko." Then nagsabi po siya kung magkano yung investment. Sabi po niya at first is 15 million pero hindi naman namin kailangan ibigay lahat. So sabi ko, "Sir, wala po ako ganong kalaking halaga." Sabi niya, "No, 10% lang." So it means around 1.5. And sabi ko, "Sir, hindi po ako mayaman. Wala rin po akong 1.5. And then sabi niya, "Kung gusto mo, maghanap ka ng kasama mo." Yung inaalok po niya pertaining is online gaming po. So, nung sabi niya, maghanap ka ng kasama mo kahit dalawa, at least tagpa 500,000, dun ko po silang dalawa inalok. Then, after po niya akong alokin ng time na yun, sabi ko, "Sige sir, maghahanap po muna ako ng kasama." And then, comes August 2023 po, hiningian niya na po kami ng mga IDs with TIN numbers and pirma para